Karaniwan na makikita sa mga palengke, pasyalan at mall ang iba't ibang tindahan ng juice. Kinagigiliwan ng marami lalo na sa panahon ng tag-init ang pag-inom ng masarap na juice. Basta't nauhaw ang Pinoy, tiyak na maghahanap ng mura subalit masarap at malinis na pamatid uhaw. Ang pagtitinda ng juice ay isa sa maituturing na pinakamadaling simulang hanap buhay dahil maliit lamang ang puhunan at iyan ang napatunayan ni kapatid na Presi del Mundo. Kita ko po kasi yung negosyo ng kamag-anak ko sa probinsya, sa Bulacan. Yung pong mga simpleng palamig, yung mga plastic container. Naisip ko po na pagandahin yung presentation. Kaya nga po ginawa ko siyang acrylic glass, stainless na module, naka-uniform na mga tindera. Siguro po, unang-unang nagustuhan ko sa business na to, hindi siya inuutang at hindi rin naman siya ganun kahirap na hanap buhay. Puhunan lang namin sa yung operating expenses namin, buko, yan lang po kailangan, buko, yelo, yung water, konting gatas. Sa maghapon po, yun lang ang kailangan namin. Yung sales naman namin sa hapon, pambili na namin the next day. Kaya wala kaming masyadong puhunan. Nagsimula sa ilang flavors, subalit ngayon ay may 7 flavors na upang magkaroon ng maraming pagpipilian ang mga mamimili. Unang nilabas po namin na flavor, buko pandan, yung sweet corn, halo-halo, pineapple, buko juice, sago gulaman, at saka melon. Ito po naman yung mga lutuan namin ng gulaman. Ito po yung mga luto na pinapalamig po siya para tumigas. Ito yung mga matigas na ito? Opo, opo. Pwede na po itong i-cubes. Yung mga yan? Yun po, ready na po siya para dalhin sa outlet. Dinadala nyo sila ng ganyan lang? Sa may container po kami lalagyan ng mga gulaman para sa outlet. Ibang kulay, ano? Opo. Ilang kulay po lahat yan? Ang kulay po namin, meron kaming green, yellow, red, white, at saka violet. Opo, ito. Kayo na lang nagdi-decide ng kulay niya? Wala silang mga request, yung mga... Wala naman po. Kung ano lang po yung kailangan dun sa flavor na kagaya po ube makapuno, violet po ang ginagamit namin. Sa mais naman po, yellow. Sa buko pandan, green? Green, opo. Ayun. Sa puti, ano yan sa puti? Sa buko salad po, fruit salad. Fruit salad. Yung pula, cherry? Sa halo-halo po. Halo-halo. Ito po yung iba't ibang kulay ng gulaman na ginagamit namin. Ito po yung para sa sweet corn or mais con yelo. Ito naman po yung kulay green para sa buko pandan. Ito po yung para sa buko salad, kulay white. Ito po yung para sa ube makapuno namin, kulay violet. At ito po yung para sa halo-halo namin, kulay red. Ito po ay ginawa para i-preparasyon po para sa aming pagtitinda. I-deliver sa... Opo, ito po ngayon ay i-deliver sa mga outlet namin. Ito po yung lugar kung saan po namin niluluto yung mga gulaman at saka yung syrup kung saan namin ginagawa. Kung po kami nagsimula, ang amin pong kalan ay iisa. Ngayon po, awa ng Diyos, ang kalan namin ay napakarami na po. Siguro po ang aming talaga pong ibang-iba na. Ito pong lahat ng ito, galing na po doon talaga sa hanap buhay namin na to. Ito po naman yung mga plastic cups na ginagamit po namin sa outlet namin na nilalagyan namin ng palamig. Bali, pin-repair na po ito at i-deliver na ito ngayong hapon. Ito po ang aming pinaka-opisina. Dito po ginagawa yung mga paperworks namin, kagaya ng payroll,
yung mga pagbabalanse po, yung mga pag-check ng mga report ng mga outlet namin. Yun po yung kung saan tinatanggap namin yung mga remittance ng mga tindahan namin. Ito po si Marife, siya po yung aming kahera at siya rin po yung nag-handle ng payroll namin. Ito naman po si Kapurita Dumon, siya naman po yung nag-handle ng mga transaction namin sa bangko. Pagdedeposito, pag-withdraw, siya po ang nag-handle nun. Ito naman po si Miss Leonie Suarez, siya naman po yung nag-handle ng pag-check po ng mga report ng mga tindahan namin. At siya rin po ang nag-handle ng transaction namin sa mga supplier namin. Bukod dito sa gulaman, ano pa kahaluhan yan? May mga sago po. Sago. Tingnan natin yung lutuan nyo ng sago. Ito po naman yung ginagamit namin ng mga sago. Iba't ibang klase ng kulay, iba't ibang kulay, iba't ibang laki para sa iba't ibang flavor naman ng palamig. Ito, anong flavor po nito? Ito po, ginagamit po namin ito sa halo-halo, pang toppings dun sa halo-halo namin. Itong isa. Ito po, nilalagay po namin sa fruit salad. Itong isa. Ito po para sa sago gulaman. Yung pulang maliliit. Sa halo-halo din po. Para dun sa mixing niya. Ang kulay nyo ng sago, ilan? Ilan na? Bali, ito po. Ito lang? Opo. Wala na ho yung Ito wala po, na kaya iba? lang iba-iba po siya ng shape. At saka yung iba po, sweetened. Yung iba, plain lang siya. Walang. Ayun. Ang buko juice ay mismong tubig na galing sa buko yang coconut. Mabuti ito sa katawan sapagkat nagtataglay ito ng mataas na bahagdan ng potassium at mineral gaya ng calcium at magnesium na mahalaga sa alkalizing process ng katawan. Ang masarap na juice na ito ay mahusay upang mapanariw at mapalakas ang katawan lalo na sa panahon ng tag-init. Sa mga bansa sa Asya kung saan maraming tanim na niyog ay tinuturing na masustansyang inumin ng buko juice. Nagtataglay din ito ng special molecules na tinatawag na cytokinins. Ang cytokinins ay protective factor sa ating mga cells kapag sumasailalim sa cell mitosis o cell division. Ang juice mula sa buko o yang coconut ay isa sa pinakamainam na source ng cytokinins. Ang paggawa ng masarap na juice ang ating matututunan sa susunod. Bagaman madali lamang para sa marami, ang pagtitimpla ng juice ay mahalaga na matutunan ang balansing paghahalo ng mga ingredients. Ipinakita sa amin ni kapatid na Presi ang procedure ng pagtitimpla ng juice na kayang-kayang gawin kahit sa inyong tahanan. Para po sa paggawa ng palamig ng gulaman, una po natin gagawin, ito pong gulaman powder. Ito pong ganito karaming gulaman powder, magpapakulo po ng 4 na litrong tubig. At pag kumukulo na po siya, tutunawin lang ito sa konting tubig at ibubuhos po doon sa kumukulo ng tubig. Ngayon po, pagka kumukulo na siya, na ilagay na natin doon sa kumukulong tubig, lalagyan po natin ng konting kulay. No po? Meron po tayong kulay pula, meron tayong kulay green, kulay violet, iba't ibang kulay po. Ngayon po, pagka kumukulo na siya, ibubuhos po natin siya sa isang planggana at palalamigin po natin siya para tumigas yung gulaman. Ngayon po, pag matigas na po siya, ito na po siya, halimbawa yung kulay green, bali, kung sa buko pandan po, ang ginagawa po namin ay pa-string. Ganyan po. Ganyan po ang paggawa po namin. Ayan po. Ngayon po, dito naman po sa red, pang halo-halo po namin. Ganito naman po ang ginagawa namin. Yun yung mga tinatapyas nila na sa ibabaw ng gulaman ay nagagamit nila uli
niluluto at kasabay uli ng panibagong timpla na gulaman, pinakikinabangan. Yun hong kulay pula, pwedeng haluan ng puti. Anyway, dadagdagan naman siya ng food coloring, kaya baliwala na po yung pagkakagulo ng kulay niya. Maliban po doon, wala ang ibang pwedeng pagsaluhin na kulay. Yung puti ho, kahit saan pwede. Kahit anong flavor ho nun, pare-pareho ang tagal niya ng preparation. Opo. Basta gulaman. Ang flavor nyo ba sa gulaman nilalagay? Opo. Pagka isi-serve na ho yun, walang extra pinanggagalingan yung flavor? Ay, meron po. Yung kagaya po ng buko. Mhm. Fresh buko po yung nilalagay namin. Mangga, mga fresh fruits po. Fresh. Sa mixing na po namin. Pero yung gulaman nyo, halimbawa, Wala pong lasa lahat. wala pa siyang lasa. Wala po. Ayun. Pagka na cubes na o na string na yung ating gulaman, tuturo naman po namin yung kung paano siya titimplahin. Po. Ganito po yon. Una po, itong jar, lalagyan po natin ng yelo. Yan po yung jar na pinagawa ninyo. Opo. Pinadesign ninyo. Opo. Magkano po ang halaga ng nagugulli sa isang jar? Ang isang jar po, mga humigit kumulang mga 1,000 pesos po. Ang isang jar. Opo. Ngayon po, pagka nandito na yung yelo, ilalagay po natin yung mga string na yelo. Ang gagawin po natin flavor yung sweet corn. Ngayon po, dilaw yung ating gulaman. Ilalagay po natin yung gulaman. Gaano po ang amount ng gulaman nila? Ang ilalagay po natin, Per container po. 2 bowl po ng string gulaman ang ilalagay natin. At isang lata ng mais. Yung pong nabibili sa Para po sa groceries. isang ganyang Opo. kalaking... Ngayon po, pagkalagay po ng corn, yung yellow corn, lalagyan po natin ng gatas. Ano po? Ito naman po yung syrup. Ngayon po, Yung ginagawa yung syrup. ang syrup po, yun pong first class na sugar na pinapakulo po namin siya. So kayo po gumagawa ng syrup? Opo, kami rin po lahat ang gumagawa ng syrup. Pagka po napaghalo-halo na natin siya, yan, sama-sama na siya, hahalo-haloin lang po natin yan. Mineral water. Mineral water. Doon po sa size ng yelo, kailangan po malalaki po ba? Tama, para po ba? Sa yelo po, katamtaman lang po yung magkakasya siya dun sa jar. Yung madali siyang ilagay sa jar. Paano po kung gusto nila kalimitan? Di ba? Advisable po ba yan o madali siya matutunan? Hindi po. Sa nagtitinda po, mas maganda kung malalaki kasi matagal siyang matunaw. Ito po, lalagyan natin siya ng konting mineral water. Ito na po. Timplado na po yung ating mais con yelo or sweet corn. Bali, ito po yung buko salad flavor po namin. Ito po yung fruit cocktail, gulaman na white, yun po yung mga sago na malalaki. May gulaman din na orange. Meron din po yung mga cubes, parang papaya siya pagka nandito na siya. Ngayon. Opo. At saka konting buko po. Ito, ano po ito? Ito po naman yung syrup. Ang patamis niya. Patamis, opo. Okay, lalagay natin. Bukod sa maliit ang puhunan, ay mura pa ang produkto ng Master Juicers Delights. Maganda po ang benta namin nung mga unang buwan ng negosyo namin na to.
Isang araw po, bumebenta po kami ng minsan 18,000 to 20,000. Ang presyo lang po ng parinda namin, 5 piso lang po ang isang baso namin. Bumebenta kami ng 20,000, so 4,000 katao yung bumili sa amin. Bali, ganun po pala. Depende lang po yun kung sa pwesto na kukunin nila. Kasi po, let's say, kukuha sila ng pwesto sa mall. Siyempre po, mahal yan. Ngayon, kung sa mga tabi-tabi lang, tabi ng school, mura lang po ang puhunan. Hindi pa po sila uubos ng 10,000 pesos at makakapagsimula sila. Nakatulong ng malaki sa pagpapaunlad ng negosyo ni Capresi ang kanyang pag-aaral ng vocational course. Malaki po ang naitulong nung pag-aaral ko sa ICS ng small business owner dahil doon po itinuturo yung display making, kung paano pagagandahin ang presentation ng isang tindahan, at doon ko po natutunan lahat yon. Yung kung paano pagagandahin. Yung simpleng palamig, magiging attractive siya at ibang-iba yung presentation niya. Ang mga dapat isaalang-alang sa pagpapatakbo ng ganitong negosyo ang aming ihahatid sa susunod. Bagaman madaling simulan ng ganitong negosyo, ay hindi nangangahulugang madali na rin itong patakbuhin. Mayroong mga dapat isaalang-alang, gaya ng peak season at off-peak season. Ulan, talaga pong bagsak yung sales namin dahil yung urge ng mga tao na uminom, wala eh. Lalo na pag tuloy-tuloy yung ulan, pag malamig yung klema. Negosyo namin para po kami langgam. Kailangan po pag tag-araw, nag-iipon kami. Ipon ng ipon. Kasi pagdating ng tag-ulan, talaga pong wala eh. Negative kami. So, kailangan meron kami dinudukot. Kagaya po sa akin ngayon, meron akong mahigit 100 na empleyado. Siyempre po, hindi naman po pwedeng pag tag-ulan, wala tayong trabaho. Di po ba? Ngayon, para ma-maintain, yun nga po, talagang abono. Yung inipon mo nung tag-araw, itatabi mo yung konti para pagdating ng tag-ulan, pang abono. Sa simula ay iilan lamang ang mga kagamitan at 3 lamang silang magkakatulong sa negosyo, ngunit ngayon ay marami na silang gamit at mahigit sa 100 na ang mga tauhan ni Capresi. Sa unang taon po namin, unang isang taon po, nakapagbukas kami ng 10 outlet. Kaya po nung first year anniversary namin, may 10 outlet po kami. Sa ngayon po, meron kaming 27 outlets. Napaka-importante po na kung tayo ang magninegosyo ng ganito, pag-aralan po natin yung produkto. Hindi po kasi mahirap, hindi po maganda kung ipapamahala lang natin sa mga tauhan natin yung negosyo. Kailangan po marunong tayo, alam natin lutuin, alam natin ihanda. Dahil sa pagdami ng bilang ng mga tauhan ay naging malaking hamon sa kakayahan ni Capresi ang wastong pamamalakad sa mga tauhan, gayon din ang pagharap sa iba't ibang suliranin. Sa po sa blessing sa akin na binigyan ako ng mga matatapat na tauhan at masisipag. Pangalawa po, siguro masasabi ko, napakamura lang po kasi. Affordable siya. Kahit na dahil sa 5 piso, makakainom ka na, at ang sabi nga nung iba, dahil may mga gulaman siya, ay mabubusog ka pa. So kahit po anong klase ng market, kahit Class A, Class B, Class C, nakikater po namin. Isa po yon, mura po yung produkto namin, kaya siguro po, kaya gusto ng tao. Talaga pong isa sa puhunan namin dito sa negosyo na ito, yung aming tiyaga, sipag. Kasi po, nung nagsisimula kami dito, magtitinda po kami sa umaga, alas 5 pa lang, gising na kami. Magtitinda kami maghapon, uuwi kami, siguro mga 9 o'clock na ng gabi.
mamamahinga lang kami ng konti. Magluluto na naman kami ng gulaman para sa kinabukasan. Kasi po, hindi pwedeng lutuin yun sa umaga. Kailangan po yun pinapatigas pa eh. So, bago kami matulog, kailangan po luto na yung gulaman. Then, siguro po mga 3 o'clock lang gising na kami at tinatadtad po namin yon, kinu-cubes namin siya para ihanda na naman para sa pagtitinda. Nakapagpundar din siya ng sariling bahay at mga sasakyan at patuloy na napag-aaral ang kanyang mga anak. Na ito, gawaan at opisina, dito na po talaga nanggaling sa Master Juicer. Mga sasakyan po, nakapagpundar din ako ng pang-personal kong sasakyan ng mga anak ko. Meron na rin po akong awa ng Diyos. Meron na rin po akong condominium. Ang lalo pang nagpapatunay ng tagumpay ni kapatid na Presi sa larangan ng negosyo ay ang pagkakamit nila ng mga awards. Ito po yung natanggap namin na award nung sa Philippine Westin. Ito po yung bigay po sa amin ng Philippine Marketing Excellence Award. Ano pong naging basihan nila? Nagsusurvey daw po sila. Ito pong isa, tungkol sa ano po ito? Best juice din po kami ng Metro Manila. Yun pong isa sa national. Ito, sa Metro Manila po. Sabihin, nagsusupply na kayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Ay, yun po yung nag-ano sa survey nila eh. Sinurvey po. Sa anong mga lugar na Bulacan po, meron kami. Bulacan? Opo. Tsaka ito po, Quezon City, Manila, Makati. Pinatunayan ng mga awards na kanilang natanggap na dekalidad nga ang kanilang produkto. Kaya ang kahigitan ng ganitong negosyo ay maliit ang puhunan, mura at dekalidad ang produkto. Unang-una po, kailangan yung lakas ng loob. Ano po, na pag meron tayong naisip, wag po tayong matakot na subukan. Yung pong paniniwala natin sa Diyos, sipag, tiyaga, yun po, at yung kailangan lagi tayong tapat sa kapwa natin. Pwede nyo na po siyang tikman. Tikman natin. Sarap. Ang ganitong uri ng negosyo ay napaunlad po ni kapatid na Presi del Mundo sa pamamagitan rin ng mga makabagong kaalaman na kanyang natutunan. Tayo man po ay may pagkakataon din sa pag-unlad. Lagi lamang po natin tandaan, hindi po sapat ang sipag at tiyaga. Pangunahin din pong kailangan ng sapat na kaalaman sa alinmang uri ng hanap buhay upang tayo po ay umunlad. Hanggang sa muli, ako po si kapatid na Manny de la Cruz sa ating programang Kapatid sa Hanap Buhay.